Una ko siya napanood, sino to? Bakit nagpapa-white rapper to? Tapos, Pero ka na mag-isip ng bata ka pa lang. Oo. Ilan taong ka na to? Mga 13 ata. So, 13 ka, racist ka na? Oo. Parang ganun eh. Pwede natin cut. Medyo exposed naman na ako sa mga Sa sa racism. Hindi naman siya instant na pagkaayaw kay Sina. Kasi idol naman talaga. Tired lang. Yun yung word eh, fatigue. Na-fatigue lang ako na parang kada match, nanalo lang si Sina. Tapos parang nawala na yung pagka-rapper niya. Doon ako na-endear sa kanya eh. Tapos hindi na siya nagra-rap. Ako yung sa mga sa Twitter, magko-comment tayo. Lagi naman, bigyan nyo ng chance si Ginagawa mo. Oo, gago. Sa'yo. Para sa inyo, sino yung best nemesis ni John Cena? Ako, Orton. Torn ako between Orton tsaka Edge eh. Siguro kung hindi nag-retire kung hindi nag-retire si Edge, feeling ko mas Welcome to Pinoy Wrestling Reviews, kung saan ang mga Pinoy wrestlers nag-uusap at nagre-review ng wrestling. Meron tayong dalawang guests. Ano masabi mo? Ba't nandito na naman tong mga to? Oo nga eh, mga return. Asan yung isa? Asan si Jimmy? Wala eh, wala Si eh. Idol. Ano ba? Ba't ba wala si Jimmy? Hindi, may emergency. Yung motor niya, pinaayos yata. May GC kasi kami, tapos hindi ko... Yung Ducati ni Ducati. Idol. Pinaayos yung gulong. Yung napanood ko yung episode na kasama tong mga to, panay tao eh. Panay tao. So, excited ako yun. Excited ka. Itong isa. Ano bang introduction mo sa'yo? Pinakamagaling. Sige. Ano pa lang to? Rookie pa lang to, pero di siya gumagalaw rookie. Kasi nagkaroon rin siya ng title match. Kasama, nakalaban niya si Ralph Mabayashi. Siya si Joshua Elavista. And yung isa... Palakpak naman kayo. Tangay na, di Oh, ba yan. pinalakpan? Anyway, yung isa, si CX. No! De, sige, ganito. Introduce mo yung sarili mo. Ay, naman! Tamad kami. Ang hirap ng kulang. Hindi ka makita dun sa ano. Ay, pwede mo lang. Yan. Okay. Hello wrestling fans. Ako po si ECX, The Future. Pero tagal na akong The Future, pero wala pa akong maisip na bagong moniker. Pero so yun. Try mo, yun the muna. present naman. The present. The present. The present. Ayun. So, heel na yun. Parang ganun. Ha? Heel na yun. Oo, The pag naging present. the present Kasi, ka. kayo pa sinasabi na ako yung future. Ngayon, now is the time. The present. Dahil the time is now. Yun ba? Time is now, Oo. pero heel. John Cena episode ba to? John last Cena time is episode kasi to. episode. Yun. So, pag gagawin namin, pag-uusapan namin si John Cena. Anong earliest memory nyo? Yung ruthless aggression na moment niya, sumigaw siya tinanong siya ni Kurt Angle. Tapos sinabi niya ruthless aggression, biglang sapak kay Angle. Oo. Ang gandang para sa akin, ang gandang introduction sa start na ng career niya nun. Kasi isipin mo, Kurt Angle yun, double gold medalist, tapos former champion. Hindi champion si Angle yata nun eh. Tapos, pero Kurt Angle yun eh. oh. Hindi, Kurt Angle yun eh. Tapos, unang offense mo sa pro wrestling, sa WWE, na big leagues na, sinapak mo agad si Kurt Angle. Di ba? Ang sarap nun eh. Parang merong bagong empleyado na pumasok. Ikaw boss ka na. Sobrang boss ka na. Malaki kang boss sa kampanya. Parang siguro mga Manager senior ka na. manager level. Mga ganon. Tapos may bago. Trainee pa lang. Tapos, Parang tinanong ko, bakit ganyan yung suot mo? ba't ganyan? Tapos sagot mo, sinapak mo. Sinapak mo. Sagot mo, ruthless aggression. Sinapak mo si operations manager. Ayun. Ikaw. Nung una kong nakita si Cena, na yun eh, rapper na siya. Doctor of Economics na siya. So, hindi ko naabutan yung debut na inaccept niya yung open challenge ni Kurt Angle. So, yun, yung rapper siya, una ko siya napanood, sino to? Bakit nagpapa-white rapper to? Tapos, Pero ka na mag-isip ng bata ka pa lang? Oo. Ilan taong ka na to? Kahapon. Ano tama niyan? Mga 13 ata. So 13 ka, racist ka na? Oo. Parang ganun eh. Pwede natin cut? Parang ganun mo sinabi. Ha? Parang ganun. Anong racist? Sinabi Kasi ko lang bakit? white guy siya. Oh. Black lang ba pwede maging rapper? May Eminem na nun ah. Tapos may Oo, Vanilla Ice pa. Nung
Oo, pero sa wrestling, never pa nagkaganon eh. So, nung nakita ko si John Cena. Oo nga, pero as a 13-year-old. Medyo exposed naman na ako sa mga, Sa racism. Mga stereotype na rin ng mga... Tapos, nung nakita ko, sino to? Tapos, nung una, parang, di ko siya ma-vibe. Tapos, nung nanood, kasi heel pa siya nun. To be fair, Heel pa siya nun eh. Tapos, nung kada nood ko ng mga freestyle niya, ganda, no? sobrang okay, na-win over now. Angas itong wrestler na to. Kaya eventually nag-babyface siya from that, for the same gimmick pa rin. Kasi naangasan ako eh. Lalo na nung ni-recruit siya ng Team Lesnar sa Survivor Series. Tapos tinanggihan niya. Hindi ko maalala. Tinanggihan niya, tapos naging Team Angle siya. Doon siya naging face. Ikaw? Ako, di ko na rin maalala kung kailan ko siya napanood. Pero pinaka naalala ko na ka-feud niya nun, si Big Show. Parang, dyan sa United States. WrestleMania 20. 20. So hindi na to yung Dr. Tagonomics. Doctor. Yung pa rin Doctor pa rin yun. yun. Doctor Ano ba yun? Tagonomics. May ganun rin pala. Kasi pagkakuha niya ng US title, doon niya in-introduce yung spinner belt. Spinner, Yung doctor pa rin siya Oo, dun eh. tama yun. Doctor of Tagonomics pa rin siya doon. Kasi hindi pa ako nag-start doon. Ang sa akin kasi, yung rival na nila ni Carlito. Hindi, sorry. Yung first train ni Cena as US champ, wala pa yung spinner belt. Wala pa yung... Wala pa yung spinner belt. Yung second reign niya, doon niya pinasok yung bagong design. Okay, so yung Carlito John Cena, yun ba yung pangalawa? First. So mas maging, mas maging, mas una pala. Yung Carlito? Na... Hindi ba Big Show muna? Hindi, Big Show muna. Tapos naging champion si Cena, di ba? Tapos biglang nag-debut na si Carlito. Doon niya kinuha yung belt kay Cena. So mas recent yung... Tapos doon na nasaksak si Cena sa bar, di ba? Storyline, nasaksak siya. Ano pangalan nun? Si Jesus. Jesus. Ayun, yung sa akin, nung una kong napanood, John Cena tsaka Carlito. Pero, gusto ko na si Carlito. Hindi ko mahilig talaga ako sa heel. Hindi so kay Carlito nun. Kinuha niya kay Cena Oo, yung kay belt. Tao. Bad trip Oo, yun. sobrang bad trip ako nun. Ginamit niya yung yung chain dito, no? Tapos nung pagkakuha niya ng belt, sinuot din niya yung padlock na na chain. Kinuha rin niya eh. Drop si Cena nun, di ba? Oh, Drop yun. surprise drop sa SmackDown lang. Doon ba unang nag-appear si Carlito? Unang feud niya bagay si John Cena? Parang yun, di ba? Oo. Gano'n kagaling si Carlito? First appearance niya sa SmackDown, dun agad siya naging US champion. Alam ko. Pero nag-start yun, di ba? Vignette muna. Oo. Ako sino-sino yung dinuduraan niya. Nag-work. Oo. Di ba? So just goes to show na by that point, sobrang effective na ni John Cena. Nung naging babyface siya lalo. Wala sobrang ang daming apektado na gago, natalo siya agad. Pero hindi pa siya yung naging nun, di ba? Nag-stir away na ba siya nun sa Tagonomics? Hindi pa. Hindi pa, di ba? Hindi pa, matagal-tagal yun. Tagal din yan. Nung nawala na yung pagka-Doctor of Tagonomics niya, JBL na yun, WrestleMania 21. So Ano may isang naman yan? taon pa. May isang taon pa siyang Doctor of Tagonomics. Tapos yung yung gano'n John Cena. Nung lumabas yung Damarin na movie. Marine, doon siya nag-start. Sige, try natin pag-usapan natin yung John Cena by era. So yun yung una, Dr. Tagonomics. Yung gano'n na John Cena. Anong thoughts niyo doon? Yun na yung maraming nababadoyan na sa kanya eh. At Magaling. first, hindi pa. Hindi pa pala. Hindi pa. Makalaban niya nun si... Triple H. Hindi, nung bago siya sa WWE, sa Raw, nung di ba nagkaroon ng trade, si Batista napunta ng SmackDown, si Cena napunta ng Raw. Chris Jericho. Chris Jericho, oo. Hindi ba Triple H? Hindi pa. Hindi agad. Hindi. Yung sumunod na WrestleMania, Yun yung Triple H. Parang 22. 22. 21 si JBL. JB lang ako nga pala. Doon siya naging WWE SmackDown. champion. SmackDown pa. WrestleMania 21. So yun, yung time na yun, yung ganung bagong Cena, nabadayan ka na ba agad or hindi pa right away? Kasi iba pa yung Hindi sa pa, PG hindi pa. Cena eh. Mas kasi ako, SmackDown gay ako nun. SmackDown. Sa bagay. So, nung napunta si Cena ng Raw, parang, okay, ganun. Mas takatutok pa rin ako sa SmackDown. Hindi, okay pa siya nung une eh. Na nung nalipat siya sa Raw, okay lang. Mapapanood ko pa rin si Cena kahit paano. So, okay rin naman yung feud niya with Chris Jericho eh. Tapos yung ending nun, di ba? And then nagkaroon pa nga sila ng parang sa isang episode ng Raw, nagkanya-kanya silang live music performance. So si Chris Jericho nagbanda. Kasama niya yung Fozzy, nag-perform sila doon. Hindi. Tapos si Cena, nag-rap siya.
hindi tinuloy ni Chris Jericho. Na kasi, parang hindi at na-deserve ng mga... Ganun yung ginawa niya. Si Cena lang yung nag-perform pala, sorry. Ano ba yung pinerform nila sina nun? Yung Bad Man. Tapos yung music video na naka-costume sila ng A-Team. Tapos naka-wig si Cena. So medyo may ano pa rin, may rapper gimmick pa rin. pero Hindi totally nawala. Hindi pa. Hindi. Yung lumipat siya ng Raw, hindi pa siya gumagana nun. Yeah. Slow turn yun Slow eh. turn yun. Oo. But for sure, gumagano'n pa rin yun. Gumagano'n pa rin yun. Sa Raw, Sa hindi ko maalala. Hindi ko maalala kung naka-pumps pa siya nung nasa Alam Raw ko eh. matagal-tagal siya nakaganon eh. Naka-pumps lang. Tapos yun nga, yung sa The Marine, doon na slowly na-introduce yung sasalubong Yung ganun na na. siya. So, feel ko doon na nag-start yung Super Cena. Oo. Super Cena. Thoughts siya kay Super Cena. Sa akin, yung run niya na yun na Super Cena. Ano ba to? Yung champion siya lagi? Yun na. Sa akin, deserve na yun. Na siya lagi yung kumukuha ng... Siya lagi yung ginagawang champion kasi hindi nagdi-disappoint eh. Lagi maganda yung match eh. Kahit sabihin mong paulit-ulit yung moves niya. Maganda lahat eh. True. Pero bilang bata, Pero yun nga. Yun yung gusto ko malaman. Nung bata pa tayo. Nung bata ka ba, natuwa ka ba? Teenager na kasi ganun eh. Yun nga, Sakto lang. teenager. Siyempre, pag teenager ka, Angsty. fuck the police. Oo. Ayaw mo sa Marine. So medyo gusto mo ng edgy. Hindi, na ano pa rin, parang yung kalabanan niya sila Edge na maaangas na, mga edgy heel na. Parang, yun na kasama ba? na yun sa si Edge. May Sheamus pa lang. Yun. Feel ko yun. Dun isa. Hindi, ano pa rin ako, Cena pa rin kinakampihan ko sa pag may mga laban siya. CM Punk. Hindi na ako Punk, nanonood. Cena. Cena pa rin ako nun. Cena ka nun? Casual ako nun eh. Like, wala akong pakialam sa parang kung sino yung bida, doon ako. Doon ka lagi? Oo. Like 100% of the Oo, time? ganun ako dati. Interesting. Kayo. Ako Sina hindi. din ako eh. Never ako nabaduyan sa kanya eh. Never din. Totoo. As in, ganun ko siya ka-idol dati. Nanonood pa ako Ah. Tapos parang sobrang frustrated ako nung parang hirap na hirap siya manalo kay CM Punk. So ano ka nga nun? Na-work ka No. Na-work or parang... Hindi, parang wala lang. Parang sobrang inis ako kay CM Punk kasi nga parang hirap na hirap sa kanya si John Cena. So ano feeling mo nung pag napapanood mo si Cena, binubuo siya ng mga crowd? Yun gago, parang nalulungkot ako Anong nun. sentiment? Nalulungkot Oo, ka. kasi nga sobrang John Cena talaga, parang never ako nabaduyan talaga eh. As in, tayo na John Cena all the way eh. Yung sa ECW, yung binubo si Cena. RVD. Nainis ako sa crowd din nun, sabi ko, tanganan to mga to. Mga jolog sa kay Cena. Yun yung bayani ko. Parang ganun ba? It's my hero. Yung level eh. Oo. I mean, alam ko nang aware naman ako na scripted siya ng time na yun. Pero sabi ko, Idol eh. tanganan to mga to. Scripted ng wrestling? Pogi. Scripted siya? Hindi, pero yun, parang ako, nainis ako sa mga tao nun. Ba't di nyo kampihan yung bida? Bida yun eh. Ba't doon kayo sa kontrabida kumakampi? Parang ganun. Good. Pero hindi naman kontrabida si RVD nun. Hindi kasi nung in-spare ni Edge si Cena, okay. nag-pop yung crowd. Natuwa, tama. Ba't tanganan to mga to? Parang ganda nun, ang ganda ng match na yun. Maganda yun. Ikaw, ayaw mo. Feel ko pares tayo. Sige, CM Punk din hindi naman siya instant na pagkaayaw kay Cena. Kasi idol naman talaga. Tired lang. Yun yung word eh, fatigue. Na-fatigue lang ako na parang kada match, nanalo lang si Cena. Tapos parang nawala na yung pagka-rapper niya. Doon ako na-endear sa kanya eh. Tapos hindi na siya nagra-rap. Bakit sobrang naging clean cut babyface na tong si Cena? Kaya nung papunta na sa WrestleMania 22, match silang dalawa ni Triple H. Sobrang nagro-root ako kay Triple H. Parang, the King of Kings. Matatalo ko na ngayon, finally, Cena. Pero sino ba nanalo? Sino pa? Cena. Tap out si Triple H dun eh. STF siya. Kanina niya ba unang ginamit yun? Jericho. Doon niya Yata. move na yun. Parang may submission match sila. Di ko alam. Siguro, most likely, mga ganun. Alam ko parang gano'n eh. Parang may submission match. Tapos, akala ni Jericho, Walang laban. walang laban si Cena. So, parang kahit yung crowd nun, na nag-worry. Wait. Parang hindi Jericho. Hindi ba Jericho? Parang triple threat siya na John Cena, Kurt Angle, tapos Chris Masters. Si Masters tsaka si Angle, di ba, submission Yan finish. ba yun? Tapos si Cena wala. Paano siya mananalo?
Parang yun parang yun yung tatandaan ko. So, nung ginawa niya yung STF, tapos naalala ko na angasan ako nung tinawag siyang STFU. Shut the fuck up. STFU, galing. Edge Lord. Kaya basta nung time na FU pa rin yung tawag dun sa attitude adjustment, idol ko pa rin si Sine. Tapos nung biglang, bakit hindi na FU tinatawag nila Michael Cole pag ginagawa ni Sina yung move na yan? Ay, AG na. corny. Tapos naging AA na rin, di ba? Oh, the AA, the attitude adjustment. Attitude adjustment. Oo. Yun yung nag-cement na, okay, PG Sina na to. Hindi na siya, magmumura. Ito yung Cena for the kids. For the kids Scene for the kids. White. Yun. Ayoko nung John Cena na yun. Kasi, kakabalik ko lang manood ng wrestling noon nung CM Punk. So, nung panood ko yung pipe bomb, ay, tangina. Dito na ako naging sobrang tutok, non-stop. Walang panood ko yung Raw or SmackDown ng walang mintes for ilang years. Hindi mo napanood yung Cena versus Nexus. Siguro na nanonood pa rin ako noon, pero hindi yung todo. Ang ganda Casual. Ang ganda nun. Alin? Ako, nagagandahan ako nun. Yung Cena versus Nexus, sila Wade Barrett. Kasi, ang nangyayari, parang may match sila na pag natalo si Cena, Sali siya sa Nexus. sali siya sa Nexus. Parang alam ko pala yan. Alam ko yan. Tapos natalo siya. Ang nangyayari, naangasan ako dun sa ginagawa ni Cena. Parang sabi niya, sige, I'll break the Nexus from within or from the inside, ganun. Tapos puro vignette. Hindi, kakampi niya yung, may kakampi siyang isang Nexus. Naging tag Si team. Otonga ata. Naging tag team champions pa sila. Kasi ginawa niya, pinapagulpi niya si David Otonga sa kalaban niya. Tapos siya nakatayo lang sa gilid. Tapos parang pag-time na niya, Google Pay niya yung kalaban niya. Si David Otonga, Google Pay niya rin. Tapos mananalo pa rin sila. Oo. Ganun, iba panalo. Ang ganda lang kasi parang alam mo yun, parang James Bond na na yung dating na spy ka sa loob, parang gano'n. Parang sali ka sa... Hindi ko alam yung term parang ganda. Parang si Daniel Bryan, yung sumali sa White Family. Parang gano'n Oo. Parang Medyo. Di ba? Pero yung kay Cena, medyo matagal Mas matagal yung member siya ng Nexus Hindi naman sa Pero gusto ko sana talagang manalo sana yung Nexus kay Cena noon. Pero never nangyari. Nanalo nga sila, yung sumali si Cena. Pero after noon, wala Buried na sila Yung ginanon yung chair. Kasi iisang tao lang si John Cena, tapos wala. Sila. Na-rustle ang feathers nilang lahat sa isang tao lang. In hindsight, ngayon, iisipin mo, wow, superhero nga talaga si Cena. Ma-amaze ako ngayon as an adult. Naging ka-feud niya rin ba yung Spirit Squad? Hindi. Hindi. Ano yun? Triple H, Shawn Michaels. Sila iconic pag sinabi mong Spirit Squad. DX agad yan. Ako yung sa mga sa Twitter magko-comment ako. Lagi naman, bigyan nyo ng chance si Ginagawa mo. gago, sige. Daming nanonood ng video na to. Pero wala nag-like masyado, wala nagko-comment at subscribe. Ilang kailangan namin, di namin kailangan manlimos ng pera. Like, comment, share, subscribe. Ang ganda naman siguro nung binibigay namin sa inyong content. Ang dami nyong insights, di ba? Ang dami nyong tututunan. Yung mga masipag mag-comments, baka meron kayong magagandang insights, magagandang ideas na baka pwedeng makatulong. Pwede namin kayo, may chance na kayo yung invite namin para maging guest. Basta makita namin na yung mga comments nyo, mga share nyo na kinalagyan ng caption na may magandang ideas. Why not? Diba? Baka malay nyo, kayo na yung next na guest. Like, comment, share, and subscribe. Yung yung ngayon na John Cena, yung retirement tour. Ako di ko na-trip masyado. Di mo na trip? I mean yung niya, parang siguro naging iba na rin yung taste ko sa mga napapanood ko kasi ngayon sa mga wrestler. Gets. Kasi di ba yung style niya ganun pa din? Wala talagang nagbago. Hindi, pero ang difference, natatalo na siya ngayon. Gets naman. Pero yun nga, parang di ko na-trip masyado yung style niya ngayon. Ako na-excite ako sa heel run. Sabi ko, kala ko may bago. Kala ko may bagong papakita. Though, gusto ko yung mga promo niya. Tapos yung entrance niya na black lang, tapos naglalakad lang siya. Naangasan ako dun. Parang, ngayon, after ilang years, dun mo lang makikita na dark si Cena. Tapos, nagdugol-tog ginawang face ulit. Sa tingin mo, successful yung heel run?
Sa tingin nyo? Successful naman pero Sa akin maganda. medyo nakakabitin lang. Mabitin. Yun, bitin. Ikaw dati di na nangyari. Sa akin sana, ano, Kung ganun lang yung panel, that di na lang Kung nangyari. same lang, kung ganun pa rin ng John Cena, pero galit lang siya sa mundo. Parang, wag. o sana nag-retire siya as heel. Tapos doon lang siya nag-turn na babyface ulit, na nag-thank you sa fans. Ganun. Pwede. Hindi, pero na-appreciate ko naman yung ginawa niya. Kasi di ba, nung heel pa siya, may isang bata siya na tinrush talk. May Sa tinrush bagay. talk siya eh. Tapos nagpan yung camera dun sa bata na yun. Nakakatawa yun eh. Tapos, nung nag-revert na siya as babyface ulit, gusto ko yung moment na nag-apologize siya dun sa bata. So, parang in-explain niya, I was just having a bad day. Sobrang na-appreciate ko yun. Kasi parang, ano naman, ang superhero ni Cena. Parang siya si All Might. Parang si All Might talaga. Si All Might. Oo. Sino Yun. yun? Sa Hero Ay, Academia. sorry, nanonood kami ng cartoons eh. Cut yan. Actually, as a worker, nagustuhan ko na si Cena. Doon ko na nag-gets kung paano siya mag-wrestling. Kaya ba? Nagets ko rin, parang nakita ko yung ethic niya sa wrestler nung Yung ethic. Pero I mean yung paano siya mag-wrestling. Performance? Performance-wise. Oh, Ah. taka na babyface work. Ibang klase. Ibang klase yun, ibang level. Tapos, yung mga chinechant sa kanya na you can't wrestle, never ako nag-agree. Kasi, Ako, agree ako dati. talaga? Talaga dati, oo. Ako nag-agree ako. Bakit? Kasi bobo nga, wala akong alam eh. Wala akong alam sa wrestling. Kaya sa mga nagsasabi rin na gano'n, wala kayong Nagkaroon alam ba sa ng wrestling. ganun? Ngayon, Nagkaroon ng nag-gets ko. ganun Oo, chance? kay Oo, gago, you can't wrestle. Anong Ang sakit era nun. nun? Super Cena yun. Super Cena. Kasi Yung- parang for the crowd, paulit-ulit na lang yung ginagawa niya na moves. Kaya nagkaroon ng 5 moves of doom. Na parang pag ginawa na niya yun, tapos na yung match. Nagsimula Yun eh. yun yung nung naging sobrang over na ni CM Punk. Kasi bumalik na yung mga hardcore wrestling fans. Galing indie kasi. Oo. Tapos yun, nung naging smart yung mga fans, doon na dumadami yung You Can't Wrestle. Pati yung ECW, di ba? Ginana rin si John Cena, You Can't Wrestle. Oo. Basta yung you can't wrestle chants, sa kanya talaga nagsimula. Kay Cena. Ang lalatag talaga ng ECW na yun. Dami. Yung binato ng EC na yung shirt niya, tapos binalik sa Binalik. kanya. Tapos binuto niya ulit. Tapos binabalik ulit. Tapos nangyayari rin sa nangyayari rin sa WWE yun. Parang laban ni CM Punk tsaka ni Cena. Si Del Rio tumatawa. Nung binato pabalik kay Cena, si Del Rio tumatawa, tapos binato uli ni Cena. Si Del Rio, sumisigaw siya dun sa crowd na, throw it back, throw Throw it it back. back. Throw it back. Kasi hindi binalik, tapos sabi, gumana na lang siya. Ito, as a worker, kung kayo yung babyface lang, tapos hindi kayo tinatanggap na ganun. Binubo kayo, parang si Cena. Ako, makikinig ako sa tao. Tapos, kausapin ko agad Booker. Ganun. Na, Pero, baka pwede mo i-turn. Since hinihingi ng tao, tatanggapin ko siya as ganun. ganun. Oo. Kahit sabihin natin, walang ibang babyface na top earning. Na ikaw talaga yung money making. Okay. Ako siguro, babyface, tas ititreat ko silang mga heel. Ganon. Parang ganun. So parang ang magiging heel na rin. Kasi, Oo. Kalaban mo crowd eh. Ano? Hindi. Siguro, lalo na kung sa case ni Cena, parang mananatili pa rin akong babyface. Kasi yun kay John Cena, di ba, aside from being a wrestler, ano na rin siya ambassador na rin siya. Nung kumpanya, tapos ambassador siya ng Make-A-Wish, ang dami niya napapasayang mga bata. Na at the end of the day, parang yun yung mas nagmamatter. totoo. Yung pagpapasaya ng mga bata. Imbes sa Pero paano mo siya iti-take? realistically, internally, mag-ano pa rin naman ako. Parang iiyak. Parang, ayaw na nila sa akin. Pero, yan yun talaga yung nature of the beast. Ganun yung business eh. Hindi mo naman madidikta kung ano yung magiging reaction ng mga tao sa'yo. Pero eventually nun, nag-try si Cena ng sobrang daming moves. Nagkaroon siya ng springboard stunner. May code red. May code red. Tapos nagkaroon ng Hurricane Rana. Tangina, pangit lahat eh. Uy, gusto ko yung springboard stunner. Springboard stunner maganda. Gusto ko yun. Maganda. Springboard stunner maganda. Hurricane Rana, ang pangit ng Hurricane Ang Rana. laki niya kasi. Laki. Or, ewan ko, baka pangit lang tignan baka sa'yo dahil naka-short siya na ginagawa niyan or ano.
Hindi. Sa akin, Ang laki niya. sa akin ang laki niya. Laki niya eh. Laki niya. eh. Mm. Pero maganda yung famouser niya. eh. Famouser niya. Oo. Ganun. Ah, yung top rope. Oo. Minsan yung nilalabas yun eh. Oo. Pag mga big match. Big matches, lalabas yun. Big Match John. Big Yun. Match John. Gusto ko yung moniker ni JBL sa kanya na yun. Big Match John. Gusto ko pag ang nagko-commentary si Michael Cole pag kay Cena. Bakit? Hype na hype eh. Putang ina, nakakagana panoorin na ano eh. So, ang daming pwedeng maging GOAT. Pwedeng Hulk Hogan. Ang daming pwede. Pero lagi lang sinasabi, parang ina-announce na siya yung GOAT ng WWE. Agree ba kayo na siya, si John Cena? Sa akin, maraming close na pwede. Depende kung saan mo titignan eh. Kung performance or yung skills, pwedeng Shawn HBK eh. Oo. Pero sabihin natin, sige, as a performer, Oo, so yung paramihan ng magandang matches, sabihin natin overall. overall, Diba? O siguro Sagot mo na siya. naging, Kayo. kung yung usapan naging impact niya mismo sa WWE, feel ko siya talaga. Totoo. Kung yung impact ha, Oo. kasi dami niyang hatak din talaga tuwing may match eh. Totoo. Oo. Sin naging mainstream lalo yung wrestling Oo. dahil sa kanya. Na hindi lang sa in-ring work, hindi lang sa lahat ng performance niya, lahat ng promos, kahit yung overall body of work niya outside Sin ang dami niyang yun nga, siya yung pinakamaraming make-a-wish Oo. na granted. Tapos, naging ambassador pa sa China, di ba? Totoo. Pero performer, as a performer, hindi siya GOAT. hindi, sa akin hindi. Hindi siya GOAT. Sa akin- Agree naman, agree. Hindi, tinitignan ko as overall, oo. As in, paano siya magiging humanly possible, di ba? Magiging performer ka tapos ang dami mo ginagawa outside. Wala goat eh. Gets. Superhero talaga siya eh. Pero ang ganda pa rin, pero magaganda yung matches ni John Cena eh. No? Oo. Pero kung titignan mo, Oo. yun nga, worker lang makakagets na Mm. yung timing niya, gano'n, kung paano siya makinag-crowd. Oo. Pero pinaka gusto ko pag may laban siya ng I Quit eh. Oo, parang yun nga, no? Ang daming, solid dyan, hindi ko pinapalagpas yun. Hindi matatalo yan. Edge versus Cena. Yung mga ganun. Randy Orton. Miss, JBL Cena, maganda yung I Quit match nila. meron nga rin, no? Pati Batista. Doon nag-retire. Tapos, ayun, naalala ko yung isang match ni Batista, Last Man Standing. Tinape yun pa. Solid yan. ano? Monster booking si Batista na nasil eh. Parang no match talaga si John Cena eh. Favorite John Cena match? Okay ng triple threat. Triple threat. Ano ba yan yung... Triple threat. Sinong kalaban niya? Brock Lesnar, Seth Rollins. Ganda nun eh. Maganda nga yan. Oo, maganda nga din yun. Pinanood Parang ko lang ano? nung kailan yan. Alin? Yan yung triple threat. Sobrang weird na nandun si Seth Rollins, pero nag-work. Na? Oo eh. Ganda nun. Sa akin, Cena versus Lesnar Extreme Rules. Ay, ang ganda. Yung kakabalik na Ganda nila. nun. Kakabalik na Oo. nila. Ganda nun. Then, in-expect ko talaga na, baka matalo si Cena dito Pero hindi. Daya siya. Ang ganda nun. Ganda. Ito, Super Cena pa rin yun, di ba? Sobrang ayaw ko kay Cena. Pero super Cena siya nung time na yun na walang effect kay Brock Lesnar yun. Oo, nung pinanood ko yung parang yung Oo. first time na naawa ko kay John Cena. Oo. Hindi ako like, sige, manata ko ka, Brock. Hindi. Tapos pinaputok yung kilay ni Cena. Ayun o. Oo. Di ba, no? Oo, di ba siniko ng legit yun? Hindi, parang ang sabi, yun eh, parang tinanong ata ni Cena si Brock. Okay, Orton ba yun? Okay, hindi, basta yun parang kung kaya mong paduguin yung ulo, ganun. Orton. Orton ba Orton yun. Ay, hindi, Cena Oo. yun. Si Orton. Pero yung kay Cena, Aksidente ata yun. ganun, Parang, ina, sinisira mo naman kay Baka mo naman totoo. Naniniwala pa rin akong totoo yun. sige, totoo. Aling totoo? Yung sinisiko si, kasi na legit na siniko si John Cena. Para dumugo. Para dumugo. Pero isipin, nag-make sense kasi UFC fighter. Hindi, yun nga, parang Hindi hindi, ko sinadya. hindi nagpupul si Lesnar ng ano. Oo nga. So dahil doon, feeling ko nag-dig deep din si Cena na, sige, Oo. Dahil Dahil ba ba dun eh? di ba? Pati si Roman Reigns, pinadugo niya rin ng legit. Ganun din, siko-siko din. So baka sinasadya yan. Plan yun. Hindi sa aksidente. Hindi, parang, since kay Orton yata, parang may consent na yun. Sige, papapakin Pero mo bakit na. nagalit si Chris Jericho nun?
Hindi niya alam na, ano, Ah. hindi niya alam na, yung kay Orton, hindi niya alam na planado yun. Okay. Ayun, nagalit nga si Chris Jericho kay Brock, no? Backstage. Parang tinulak ba o what? Parang, Basta kinonfront. basta pinisikal ni Chris Jericho. Alam mo naman eh. What are you doing? Ikaw, Ano, favorite John Cena? yung Randy Orton, I quit. Yung nakaganon siya, tapos pinag-aampas lang siya ni Randy Orton. Yun yung finish. Hindi yun yung finish, pero Hindi siya nag-quit. ang tagal nung nakaganon, Naalala ko. tapos pinag-aampas siya, yun yung parang sobrang kating-kating na ako makaganti si John Cena. Tapos nung nakaganti siya, yung hinahabol niya ng pamalo talaga. Pati ata sinturon yan eh. Nahabol niya ng ganon si Randy Orton. Sobrang satisfying nung... Hindi candlestick yun. Alam ko kendo stick nung una eh. Parang hinahampas sa kanya. Tapos parang alam ko meron pa siyang hinampas na hinahabol niya si Randy Orton eh. Parang sinturon ata yun. Hindi pa ganun rin yung match nila ni Miz. Parang nakatali siya, tapos pinaghahampas. Si Miz yung, ano, yung... Si Miz yata hinabol ng ganon. Pero yung nakatali ata. Di kay ba si Randy Miz Orton yun? Di ba eh. Miz? Randy Orton ata yun. Cena. Parang Miz. Sorry, parang, Miz Cena yun eh. I quit match. Di ba? Yung nakaganon? Hindi, Orton din yun. Baka same spot. May same spot. Basta Randy Orton yung nag-sound talaga parang kating-kating. Yun din ba yung maganda match siya. na ano, yung ginamit ni Orton yung pyro, yung console ng pyro, lahat pinindot niya, tapos boom, 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 boom. Kay Miz Cena yan. Hindi, Orton yun. Orton Cena. Oo. Para sa inyo, sino yung best nemesis ni John Cena? Since nandun na tayo sa ano eh, Feel ko Edge. Edge. Pwede ako maiba Carlito. Kasi kung di dahil kay Carlito, di pwede. Parang Ako Orton. torn ako between Orton tsaka Edge eh. Siguro kung hindi nag-retire Edge pa. kung hindi nag-retire si Edge, feeling ko mas marami pa silang matches. Baka. Oo. Kasi nag-babyface si si Edge sa SmackDown. Hindi, ang daling i-turn yun. Sa bagay. Mas madali siyang i-turn kaysa kay Cena eh. Para sa akin, Orton kasi mas marami silang matches lang. Parang, mas, doon ako bumase yung ano, sa dami ng matches. Pero walang sablay yun, no? Lahat ng Orton. Cena Orton, walang sablay. Gusto ko yung ano eh, pinaka-favorite moment ko dun yung Tsaka Edge, walang sablay. yung in-attitude adjustment si Orton. Tapos kinounter niya, RKO. RKO. Uy, galing na. Wala nakaisip nun. Galing. So, gusto ko yung chemistry So, nila dalawa. papalitan na sila ng finisher. Oo, may RKO si Cena. Tapos nagawa na kabunga. May naka-jorts na nag-RKO. Sige, effective Ikaw. naman. Ano? Sino tingin mong, greatest nemesis? Space out, Di ba sinabi niya na? Sinabi niya ba? Hindi niya ba sinabi? Wala pa. Pero Randy rin, Randy. Randy. Orton. So gusto ko yung pagiging heel ni Randy nun eh. Yung iconic talaga, no? Pag sinabi mong Lupit eh. Randy Orton, John Cena na agad. Pero pag sinabi mong John Cena, maraming Ang choices. dami, Di ba? dami. Pero, Pero magaling eh. pero safe to say top 3. Orton, Cena. Orton, Edge, CM Punk. Pwede po ba magdagdagan yun? Orton, Edge. Batista hindi gaano eh, no? Mas less. Underrated yung Carlito talaga. Carlito, di ba? Kasi yun yung nagpa-superstar sa kanya eh. Oo. Saglit lang yun. Grabe yun. Nag-match ba yun? Nag-match ba yung feud na yun? Oo. Oo. Pero hindi naman super tagal. Underrated yun. May naisip ba kayong pangit na match na John Cena? Kasi hindi ko maintindihan ba't sobrang ayaw kay John Cena. Pero lagi naman maganda yung matches. Pangit na match. Siguro earlier days. Never. Kahit yung PG era Super Cena. Wala. Parang wala, no? Hindi. Naganda kayo dun sa yung sobrang bilis na Undertaker Cena. Ayan, Wala yun. Not counted yun. Kumbaga, promo match lang yun eh. Parang, Kumbaga ano lang. parang Jake Paul, Tyson, yung mga ganun level lang. Bonus round, parang Mga papangit bonus round matches. na big match John matches. Parang wala eh. Wala akong Wala maisip. talaga, no? Kaya siguro napagod lang din ako kay Cena. Kaya naging Cena hater lang din ako. Oo, kasi objectively wala, hindi ko masabing banu siya eh. Magaling siya eh. Ayun, bigla lang mawala.